na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Nagpapatuloy po ang ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. Ang sabi ni Jesus sa atin ngayong araw na ito, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Nawa, patuloy nating ibigay ang karampatang pagsunod sa ating poong may kapal. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kakipot ang daan, kahit gaano ka-unkomportable, nawa ay patuloy tayong magtalaga, patuloy nating sundan ang layunin ng Diyos upang madala tayo sa daan ng kabanalan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa tulong ng iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan.
Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapalo o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at ipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po lahat. Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisiyan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po minamahal namin mga pilgrims, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, tinanggap natin ang abo sa ating mga noo. Isang paalala na tayo ay mula sa alabok at babalik din sa alabok. Ngunit higit pa rito, ito ay paanyaya sa pagbabalik loob at panibagong simula sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. Kaya nga kay ganda ng imbitasyon sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesus
Sabi ng Ebanghelyo, ang ibig sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Ang ibig ninumang sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. The message is clear. Number 1, talikuran ang sarili. Hindi ito madali. Madalas sinuuna natin ang ating sariling mga kagustuhan. Pride, comforts, wants. Ngunit ang Kwaresma ay panahon ng pagsusuri. Ano yung mga bagay na humahadlang sa akin upang mas mapalapit sa Diyos? Ano ang kailangan kong isuko o baguhin? Today we are being challenged to do the extra mile. Oo, hinamon tayo kahapon, mag-ayuno, manalangin, magkawang gawa. Hindi lamang ito basta tradisyon. Hindi lamang basta masunod natin ito, okay na. Maaaring ito yung mga konkretong paraan upang matutong magtiwala at umasa sa Diyos kaysa sarili. But let us do the extra mile. Let us extend prayer, fasting, and an abstinence na hindi kapag ka nakapagdasal ka, okay ka na. Pwede mo bang doblehin? Pwede mo bang triplihin? Nang iyong pagsasakripisyo, hindi lamang tungkol sa hindi pagkain ng karne. Pwede bang bawasan mo rin yung ibang bagay? Do the extra mile. Digital fasting. Ito yung hamon sa atin ngayon ng simbahang Katolika. Bawasan ang pagharap sa mga screens. Pagbibigay. Hindi lamang basta nakapagbigay ka, okay na. Pwede ba nating damihan? Pwede ba nating ibigay yung mga bagay na ayaw nating bitawan? Ito yung tunay at konkretong paraan ng paglimot sa ating sarili. Ikalawa, ito'y hahantong sa pagpasa ng krus araw-araw. Hindi sinabi ni Jesus na ay minsan lang minsan lang ang pagpasa ng krus. Binigyang diin ni Jesus na ang pagpasa nito'y araw-araw. Ang krus, maaaring problema sa pamilya, kahirapan sa trabaho, sakit sa katawan, sa damdamin, mga sakripisyong ginagawa para sa iba. Kapag tinanggap natin ang mga krus na ito ng may pananampalataya, ito ay nagiging daan ng paglago at pagpapala. Kahuli-hulihan, ikatlong punto, ito'y tungo sa tunay na buhay. Sabi ng mabuting balita, sapagkat ang nagnanais magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay maililigtas nito. Ang mundo ay nagtuturo sa ating unahin ang ating sarili. We are for survival. Kailangan mong mabuhay. Ngunit si Kristo ay nagtuturo ng kaligtasan o ng kabaliktaran, magbigay, magmahal, magsakripisyo. And this paradox can be found in our happiness, in our joy, and in our peace. Kapag pinipili natin ang iba, kapag inuuna natin ang iba, maaaring mabago ang ating direksyon at panuntunan sa buhay. Ito yung tinatawag sa atin ng ating Panginoong Yesus sa araw na ito. Kaya nga sa ikalawang araw na ito ng Kwaresma, ay gandang magtanong sa ating mga sarili, ano ba yung mga krus ko ngayon? Ano ba yung mga sakit ko ngayon na aking pinapasan? Paano ko ito maiaalay sa Diyos? Ano ang mga konkretong hakbang na magagawa ko ngayon upang mas sumunod kay Kristo? Ano yung mga extra mile na kinakailangan ko upang makatugon ako sa kanyang pagtawag? Mga minamahal kong kapatid, ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng kalungkutan, kundi panahon ng pag-asa. Ang krus ay may patunguhan. And that is the resurrection. Sa paglalagay natin ng krus na abo sa ating mga noo, nakikita natin saan ba tayo tutungo. Itong krus na ito ang ating pinapasan. Itong krus na ito ang ating patunguhan. Dahil sa krus, may muling pagkabuhay. Nawa, samahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, lalo tigit sa panahong ito ng Kwaresma.
ang paanyaya niya. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal
Ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Ito, tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagnililay sa daan ng Krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, sa darating na February 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle rub, healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay Noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at nandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang hanas ng kabanalan. Magandang umaga po sa ating lahat.
Paanyaya po, tayo po'y sama-sama pa sa panalangin sa umaga. Nakatayo po tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag mo sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. At ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Niya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat po sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula'y pagkakataong alay, hamog ng siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal, upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Sa pagbubukang liwayway, O Diyos, ako'y iyong kawaan. Tayo po ay magsiupo. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay inusig ng aking kaaway, at ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon, ako'y handa nang magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ng ang diwa kong uhaw. Nawala na lahat ang aking pag-asa, kaya naman Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ikay magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umumagay ipaggugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasang iyong isasanggalang,
Kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. sa pagbubukang liwayway o Diyos, ako'y iyong kaawaan. Paagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamagitan ng Jerusalem. Magalak ang lahat, magalat kayong lahat dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayo'y tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita na walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Aalibin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito, ikaw ay lalakas at lulusog. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. paagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jerusalem. Masaya nating purihin ang Panginoong ating Diyos. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Ang Panginoon ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit na ng mga imno at ang Panginoon ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya nang naglalatag. Masaganang ulan naman ang sa lupa'y bumabagsak at ang damoy binubuhay sa bundok at mga gubat. Pagkain ng mga hayop ay siya ang nagbibigay. May pagkain siyang dulot sa inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya ay labis. Sa kanila ay may tiwala sa matagtag niyang pag-ibig. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masaya natin purihin ang Panginoong ating Diyos. Tayo po'y maupo. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Ito ang bayang hinirang ninyo. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo ay walang iba. Ang humirang sa kanila mula sa lahat ng mga bansa, sa lupa, upang sila'y maging inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po'y tumayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihiling sa Kanya? Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas
mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihiling sa Kanya? Si Kristong Panginoon na dumating sa atin bilang liwanag ng sanlibutan upang tayo'y tumahak sa landas ng Kanyang liwanag at hindi sa kadiliman ng kamatayan. Papurihan natin siya at ating sabihin. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Diyos ng awa, tulungan mo kami ngayong umunlad sa pagtulad sa iyo upang kami nagkasala dahil kay Adan ay muling makabangon sa pamamagitan ni Kristo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay upang kami mamuhay sa katotohanan at umulad lagi sa iyong pagmamahal. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Turuan mo kaming maging matapat sa paghanap sa kabutihang panlipunan, alang-alang sa iyo, upang ang iyong liwanag ay sumilay sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan mo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Hipuin ang aming mga puso upang hanapin ang iyong makapiling ng lubos-lubusan at matuwid ang aming mga pagkakasalang labag sa iyong karunungan at kabutihan. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, kung wala kaming magagawa. Sa tulong ng Espiritu, tulungan mo kaming malaman ang tama at maging masigasig ng iyong kalooban ang aming magawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan
at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.